bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pagkikiramay. So, Nay, dinala niyo sa albularyo yung anak niyo po. Tapos namatay siya doon po. Ilang taon po yung anak niyo? 33. Bakit daw po siya pumunta sa albularyo magpapagamot dahil ano pong naramdaman niya? Para daw may tusok-tusok sa katawan niya, parang kinukulam siya. Gusto niyang pumunta ng albularyo. So, bumiyahe pa po siya. O bumayahi pa po siya, nagbayad pa daw siya ng 4,000 Saan po yung albularyo? sa albularyo. Saang lugar yung albularyo? Sa, ano. Iloilo po. Iloilo. Tapos dito po siya sa Manila. Kaya ito ngayon, idol, nabigla naman ako dahil wala rin akong pera doon sa probinsya kaya naggagarden lang po ako, nagbubukid. Opo. Nangutang po ako sa asa ng 25,000 na makapunta lang dito sa Manila, nga mapaluwas lang po itong anak ko, mapalibing dito. Lloyd Baroa. Pumunta po sa inyo itong si Sir Mario Asibar at ano pong sabi sa inyo? Ano yung karamdaman niya? Bakit po siya dumulog sa inyo para magpagamot? Sir, yung si Sir Mario ay galing ng Manila. Nag-travel siya papunta dito sa chapel ko na panggamutan. Dumating siya ng mga alas 4:30 ng hapon. Opo. Pagdating niya po ay napakalala ng kanyang kondisyon. Sumusuka po siya ng dugo. Pagkatapos sobrang payat po ng kanyang katawan, butot balat na lang talaga. At nakita ko na sobrang nahihirapan na sa kanyang sitwasyon. Pagdating niya po ay sarado na po ang chapel ko na pero nakiusap siya, nagamutin ko siya kasi gusto niya agad bumalik ng Manila. Opo. Sabi ko, sir, bakit napakalala na ng sakit mo? Bakit nagta-travel kang mag-isa na wala kang kasama? Okay. Nakakatakot naman sabi ko ang iyong ginagawa kasi ang travel niya 2 araw. Siyempre, kailangan ko siyang tulungan as best as I can kahit nakikita ko siya na grabe na talaga yung sitwasyon niya. As alternative remedies, naghanap ako ng sambong na ipainom sa kanya para inihaw maibsan man lang yung mga dugo na nagsusuka kasi siya eh. Okay. Pagkatapos nun, sir, na ginamot namin siya, ang gusto niyang mangyari ay umuwi agad na Manila. Pero hapon na yon, mga alas 5 na ng hapon, Okay. wala na siyang sasakyan pabalik ng Manila. Okay. Ngayon, ang ginawa ko sa kanya, sabi ko, papalik ka ng Manila, ang sakit mo ay napakagrabe. Pinahatid ko siya sa hotel para doon sana magpalipas ng gabi. Pinahatid ko siya sa driver ko. Ano po yung diagnosis niyo sa kanya? Yes, may physical siya talaga, sir, na sakit, tuberculosis. Meron din siyang hyperacidity kasi hindi nga siya makakain, nagsusuka. Nahihirapan sa pagdumi at nahihirapan din sa paghinga. May problema din po siya sa heart. Sir, paano niyo po nalalaman na yung tao pala ay may tuberculosis, yung tao may hyperacidity, tapos yung tao may sakit sa puso? How would you know that? Paano niyo po nalalaman niyo? 31 years na po akong nanggagamot at saka may background din po ako sa medical. Nag-aral po kayo ng medicine, sir? Yes, pero midwifery po ako at nag-duty ng 2 years sa hospital. Pero hindi po ako nagkuha ng license. Okay. Kaya alam ko po yung ganyan na mga sakit, Aha. yung mga sign and symptoms, sobrang payat, din parang hangir na lang, nakataas ang shoulder, yun. So sir, hindi niyo po nirekomenda na patient, mukhang malala ka na, pumunta ka na sa hospital as opposed to bigyan mo ng sambong. Although yung sambong, sir, ako uminom ako niyan, ha? Dati uminom ako niyan, ha? Sambong tea. May mga gamot siya, sir, na iniinom. Galing na po siya ng doktor at gamot medisina. May mga gamot siya napakarami sa bag niya. Ang sabi niya, hindi tumatalab ang mga gamot sa kanya dahil siya mismo ay nagkiklaim na may kulam siya. Nasa isip niya na may kulam kaya pumunta sa inyo. Okay. Doon Yes, sir. At saka nagkakaproblema. may mga gamot na siya, sir, sa kanyang mga bags. Marami siyang gamot. Ang problema talaga doon sa pasyente kasi naniniwala sa kulam, and then kulam means ang pwede lang magamot yan ay albularyo kasi doktor hindi lang gagamot ng kulam eh. Actually, sir, matagal na yung sakit niya. As in, napakatagal na talaga. Uminom siya ng napakaraming gamot, hindi daw tumatalab at sumasama ang pakiramdam niya, kaya siya napunta sa akin. Pagkatapos nun, sir, nakalipas yung 2 araw na sumasakay na siya ng bus pabalik ng Manila, na nagsuka na naman siya ng dugo. Naku po. After nun, sir, di ba na-disgrasya siya doon, na-check na rin ng medico-legal kung ano yung sanhi ng kamatayan niya. Yun nga, tuberculosis, cardiac arrest. Nagingay yan sila, sir, ng tulong dito sa bayan ng istansya na mabigyan ng finances para maibalik ang bangkay sa Manila. Yung problema, wala man sila ditong kakilala at hindi man sila dito butante. Kilala kasi ako dito na tumutulong, namimigay talaga basta may kailangan ng tulong. Tumawag sa akin na tumingin ng tulong, baka matulungan ko ang namatay. So nagbigay po ako ng 50,000 pesos.
Kinalculate namin yung travel ng bangkay expenses from Estancia to Manila is only 45,000. So Opo. nagbigay ako ng 50,000 pesos bilang tulong sa kanila. Heartily binigay ko po. Salamat po dyan sa 50,000. Corporal Medina, magandang hapon po sir. Cause of death sa medical legal findings ay ano po? Ang findings po ni Doc ay asphyxia due to hemoptysis, sir. Yun po yung findings ng doktor. Ang cause of death. Ibig sabihin, sakit talaga. Salamat po, Corporal Medina, sir. Thank you po, sir. Thank you po, Senator Idol. Thank you po. Thank you po. Salamat. Yun na lang po kasi di naman natin sigurado kung yung pagkamatay niya, kung nanggaling ba rin talaga sa kanya. Kung akong tatanungin, hindi ko po sisisihin yung albularyo dito dahil yung inyo pong anak naniniwala po sa kulam. Kaysa naman pupunta sa ospital, pinili niyang pumunta sa albularyo. Kasi hindi siya naniniwala sa sensya, mas naniniwala sa albularyo dahil kulam na ang paniniwala niya. Kung anong gusto niyo pong tulong, ibibigay ko Kasi po namin. ang ano Punta ko kay lang, idol, kasi nagkautang kasi ako doon ng ginastos dito, 25,000. Ngayon, uuwi na naman ako. Wala akong pamasahe. Aeroplano gusto niyo? Barko? Ano gusto niyo? Di man ako sanay kasi sa Aeroplano? plano, kasi nasusuka ako sa bus lang po ako. Sure ka? Ayaw mo ng aeroplano, ma'am? Mag-bus na lang po ako. 2 kasi days ka, uga-uga yung bus, tapos matutulog ka sa kalsada. O sige, wag natin pilitin. Baka may nangyari pa si Ma'am Aeroplano. Bigyan natin siya ng baon na baon para na. sa daan, makakabili siya ng mga gusto niyang pagkain at pasalubong. Kasi Ma'am, approve. Sige, boss. Ako lang at saka yung kapatid. Oh, Kayong may mga anak ko, cabin-cabin dito doon. na sila nasanay sa Manila magtrabaho. Oh, sige. Kwento po nila nanay, dahil po wala silang pera, hindi na po nila napabless yung labi po ng anak niya nung Yun pa nga nilibing. problema ko, sir. Bigla na palibing, hindi man lang naanuhan ng simbahan. Papunta natin yung parit, bindisyonan yung Yun nga, sa yun Campo na. Santo. Ganito pong gagawin natin. Pamasahe, ma'am, saka 25,000. 700 yung Taxi papuntang Taxi. Petek. Pamasahe namin dalawang kapatid. 5,000 na po. 5,000 kayong dalawa. Eh kung gawin natin 50,000. Ay, salamat po, idol. Tulong na rin po sa akin yun. Kasi pagdating ko doon, titinda-tinda na rin po ako ng kakanin. Ayun. Eh gawin mo lang 60. Okay, Sige po, Nay. 60 na po. Opo, kausapin po. Final answer. Samahan po kayo ng reporter po namin para po doon sa lapida, sa pagpapabendisyon, and antayin niyo lang po yung tawag po ng reporter po namin, ha? Nay, ito po, yung 60,000 pesos para po doon sa tulong ni Idol Rafi, yung 25,000 po para doon sa tulong, and then yung sa pamasahe po natin na 5,000, yung pangkain po natin, andito na po lahat ito, Nanay, pamasahe po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Salamat po kay Idol. Malaking tulong na rin po sa akin to. Kabayad na po ako sa utang ko at saka pamasahe. Salamat, Idol. Ang iyong tinakbuhan di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa